Ayan, para sa ating unang headline nitong nakaraang Miyerkules, PBBM urges governors to help curb irregularities, ensure proper project implementation. PBBM nanawagan sa mga gobernador na tulungan labanan ang korupsyon at siguraduhin ang maayos na pagpapatupad ng mga proyekto ng pamahalaan. Hinikayat niya ang mga pinuno ng lalawigan na maglingkod ng may integridad. Isiwalat ang mga anomalya at maging gabay, tinig at konsensya sa pagsusuri ng mga proyekto. Nanawagan din siya na paghusayin ang serbisyo ng pamahalaan sa pamamagitan ng bagong teknolohiya at mas malawak na pagpapatupad ng zero balance billing sa mga hospital sa ilalim ng local government units. Diba, ano nga, yung podcast kamakailan, hindi pa kulong Bongbong Marcos, diba, halos ba iyak siya sa hindi o extent ng korupsyon sa mga proyekto na pamahalaan, hindi lang sa flood control, kundi sa iba pa mga infrastructure projects, pati sa delivery ng mga services. At maganda naman nga, isusulong din ni Pangulong Bongbong Marcos at hinihingi niya ang operasyon ng mga LGUs, ng mga governors at iba pang mga local officials na tulungan siya na mas mapabilis ang pagbibigay ng serbisyo sa mga mamamayan. At yun nga, yung marami nang natulungan agad-agad itong zero billing sa mga hospitals. In fact, yung data ng data ng DOH, mahigit na 300,000 mga Pilipino na. Tama, 300. Ang huling datos. At ayan, para naman sa ating pangalawang headline nitong nakaraang Huwebes, DOJ targets 43 officials and contractors in flood control scam. DOJ naglabas ng laban sa 43 individual na sangkot sa anomalyang flood control projects. Kabilang sa watchlist ang ilang opisyal ng DPWH at ang may-ari ng contractor gaya ni na Cesara Rowena Diskaya, Pacifico Diskaya, Alex Abilido at iba pa. Ipinahiling ni DPWH Secretary Vince Dizon ang iba pang tao upang masiguro na hindi makalalabas ng bansa ang mga sangkot habang nagpapatuloy ang investigasyon. Pero may nakalabas na. Oo nga, meron na nakalabas na contractor, dalawa. Pero tingin ko, hahaba pa yung listahan na yan dahil kahapon at ngayon, di ba, naglabas ng listahan nilabas na listahan si Scarlett Diskaya kahapon sa Senado. Marami siyang listahan ng kongresista na sinama siya ang mga contractors. Kanina naman ay may pasabog din sa Kongreso. Naglabas naman ng listahan itong si partial list, itong si dating assistant district engineer ng Bulacan na si Bryce Hernandez at dalawang senador ang kanyang pinangalanan si Senator Joel Villanueva, si Senator Jigo Estrada. At kanina sa pagtatanong ng mga senador, ng mga kongresista dyan kay Carly Diskaya ay lumalabas na hindi pa talaga kumpleto yung listahan niya dahil marami siyang mga inumit na detalye dahil palawigin natin ng diskusyon na yan dahil sa pagtanong nadiin siya, kasi yung kahapon sasabi niya 2022 hanggang 2025 lang nangyari yung katiwalian sa flood control, pero lumalabas even before pa ng Marcos administration dahil sabi niya nga nung kanyang testimony last week 2016 pa sila nagsimulang sumali niya sa mga flood control projects at inaasahan natin na lalaki pa yung dadami pa yung listahan na yan na kailangan i-watchlist ng DOJ para di makalabas ng bansa at madagot sa kanilang ginawa at hindi ginawa. Ayan, abangan nga natin yung pag-develop ng storya na yan at nakakainis. Buong linggo hanggang kahapon, hanggang ngayon, puro yun ang usapan natin sa mga balita. Abangan natin yung talagang meron ng ebidensya, di ba nga? Kasi pangalan pa lang yung sinabi, kulang pa yung ibang ebidensya. Pero kanina pasang litrato di ba? Kahapon, ang sabi ni Bryce Hernandez, nagdidilil ba siya ng kahon-kahong pera sa opisade. Tumatanggap siya ng kahon-kahong pera at kinukuha sa pisina niya yon ni District Engineer Alcantara at kanina
naglabas siya ng mga litrato na totoo nga, box-box ang pera. Yung nasa opisina niya. Grabe, hindi mo kayang isipin na ganun karaming pera, cash. Yung ka na lalaruan. At ayan naman, maiba naman tayo, no? Para sa ating ikatlong headline nitong nakaraang Biyernes, PNP HPG clears Diskaya family's luxury cars of criminal links. PNP HPG kinumpirma na hindi sangkot sa krimen ang mga luxury cars ng pamilya Diskaya batay sa verifikasyon nito. Gayunpaman, ibinigay na ng PNP HPG sa BOC ang posibleng issue sa importasyon ng mga sasakyan. Nasa custody ng BOC ang 28 sasakyan ng pamilya Diskaya na kasalukuyang iniimbestigahan kaugnay ng 31 billion flood control project. Yeah, tama naman ng PSG, no? Bagaman sinasabi ng PSG na hindi involved sa criminal acts o criminal activities yung 28 na luxury cars ng mga Diskaya. Pero meron tayong information galing sa Bureau of Customs na initial investigation na ay involved naman sa criminal importation. itong ibang mga luxury vehicles na lumalabas, wala itong bukas gagawa na ito ng expose dahil lumalabas yung mga imported vehicles na itong mga luxury vehicles ay binili ng mga Diskaya sa grey market. Ibig sabihin, hindi nila ito binili sa authorized dealers, kundi sa grey market sa mga importers. At lumalabas na itong mga sasakyan na ito ay dumaan sa Port of Manila, Manila International Container Port, Port of Batangas at Port of Cebu. Sa Port of Batangas, walang nakitang good declaration ng mga sasakyan na nasa listahan ng o kasama niya sa 28 na yan. So, isabihin, kung wala siyang good declaration, either misdeclared siya or misdeclared or hindi dineklara. So, kung ganun, pure smuggling. So, it's automatically piskahin yan in favor of the government. So, abangan natin yung full investigation yan ng Bureau of Customs at malamang kasi hindi na makita ulit ng mga Diskaya yung mga sasakyan na yan. At ayan para naman sa ika-4 na headline nitong nakaraang Sabado, zero balance billing saves nearly 300k Filipinos from hospital cost, DOH reports. 298,221 ang mga may hirap na pasyente na nakinabang sa zero balance billing na umabot sa 26.4 billion na libreng gastos sa medikal. Ayon kay Secretary Ted Herbosa, malaking hakbang ito sa pagkamit ng universal health coverage sa ilalim ng administrasyon ni PBBM. Magpapatuloy ang programa sa 2026 na may 320 billion na pondo kung saan 260.2 billion ang laan para sa ZBB at pagpapalawak ng serbisyong pangkalusugan. Ito nabanggit na natin to kanina eh. Yun nga, tama nga yung nandito yung ating tamang gila. At ang maganda rito, kasi diba dati, kakabak ang ordinaryong mamamayan, takot na takot ka magkasakit, kahit na may sakit ka na, hanggat hindi ka malala, ayaw mo pumunta ng ospital at pagpagamot kasi takot ka sa gastusin. Sa ospital, pambayad sa ospital, pangalawa yung gamot. Pero ngayon, itong programa na to ng Marcos administration, yung zero billing, wala ka nang babayaran sa ospital, pati mga gamot libre, di ba? So, napakalaking nito, napakalaking ginahawa na sa ating mga lalo sa ating mga mahirap na hindi mo na problema ngayon, kung magkasakit ka, di punta ka ng ospital. Hindi ka na ngayon magdadalawang isip o tatlong isip pa na magpagamot kasi libre naman, di ba? Tsaka yung mga simpleng test sa mga yakap centers, malaki na ring tulong dahil yung ibang yakap centers, discounted na yung mga test like sa ihi, sa dumi, sa dugo. Yun yung mga simpleng bagay na nakakatulong sa mga kapwa natin Pilipino, yung mga ganong plataforma at mga proyekto ng Pangulo. Yeah, napakalaking bagay. Like yung kamakailan, nagpa-extra ako siguro last week. Sa private clinic, 2,000 pesos
Sige, samantalang sa yakap clinics, magkano lang yan? 80 pesos. Tsaka yung katambay Comfy, yung fee pa lang sa doktor, yun pa lang hindi na ma-afford ng ating mga kapwa Pilipino. Kaya nung zero balance billing na to, kasama na dito yung mga bayad sa doctor fee. Sa pinakamataas yan kasi yung professional fee ng doktor, depende sa kanya yan. Is walang standard. Depende kung magkano niya binabali yung kanyang serbisyo. Diba? At ayan, para naman sa ikalimang headline nitong nakaraang linggo, PBBM hails Alex Ayala as first Filipino to win WTA singles title. PBBM binati si Alex Ayala sa makasaysayang panalo bilang kauna-unahang Pilipino na nagwagi ng WTA singles title. Sinabi ni Marcos na ang iyong tagumpay ay tagumpay ng buong bansa at tiniyak ang suporta ng pamahalaan sa mga Pilipinong atleta. Nagwagi si Ayala matapos talunin si Pana Udvardi ng Hungary sa score na 1-6, 7-5, 6-3 sa Guadalajara at 125 Open sa Mexico. Sobrang sabog ng storya na to nung linggo. Yeah, lahat nagkakagulo. Nakakataba ng puso. At nakakatawa Alex na every time naman nanalo siya, kahit hindi siya nanalo sa mga laro niya, lagi niyang bit-bit yung Philippines, lagi niya kinakalimutan yung Pilipino niya. In fact, yung first major victory niya last year, diba? Yung sa singles, ang speech niya talagang consciously sinadya niyang magsalita magbigay ng speech niya na Tagalog para ipakita yung kanyang pagtanaw na isa siyang Pilipino. At ngayon kauna-unahang Pilipino na nanalo ng isang major WTA title. So congratulations Alex for this historic victory. At ngayon bukas meron siya laro sa Brazil Open naman. At hindi tayo mapupuyat dahil alas 9 ng gabi ang laban. At ayan, para naman sa ika-anim na headline nitong Lunes, Soto confirmed as new Senate President. Tito Soto formal nang naitalaga bilang Senate President matapos makuha ang 15 pirma suporta mula sa mga senador. Si Senador Juan Miguel Zubiri ang bagong majority leader habang si Senator Panfilo Lacson naman ang Senate President pro tempore. Naganap ang pagpapalit ng liderato dahil sa pagkawala ng tiwala kay dating Senate President Chis Escudero dahil sa mga issue ng pamumuno at korupsyon. Oo nga, ito biglaan to. At ang rito, maraming natuwa, maraming mga Pilipino natuwa. Of course, nagalit yung mga DDS dahil blindsided sila, hindi nila alam na tatanggal na pala sila. In fact, kahapon habang nagpapatuloy yung Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan pa hanggang kahapon ng hapon ni Senator Rodante Marcoleta, hindi nila alam na hindi na pala sila ang majority dahil mula ng Biyernes ng gabi hanggang Lunes ng umaga ay nakakalap ng 15 supporter sa senador. Itong sila Senator Ping Lacson at Senator Tito Soto para magpalit nga ng liderato ng Senado. Kasi ang issue kasi kay Chis Escudero, yung unang-una yung sa impeachment, ayaw niya. Hindi siya mahilig sa caucus, hindi siya mahilig sa consensus. Gusto niya open debate. Ayaw naman doon nagagalit sa kanya ibang senador. And hindi rin gusto ng mga senador yung pagkakatalaga kay Senator Rodante Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee chairman kasi hindi rin marunong makisama at medyo rude sa kanila. So, at then, nasabit pa yung pangalan niya, ni Senator Escudero sa flood control projects niya na inamin niya, tumanggap siya ng 30 million pesos donation sa isang contractor. So, yung mga issue nagpatong-patong at nakagalap sila ang grupo ni Senator Tito Soto ng enough na suporta. At ngayon kahapon nga ay nanungkula si Senator Tito Soto na
na bago siyang Senate President at nagkaroon agad ng rigo doon, no? Nagkaroon agad ng palitan ng mga Senate chairmanship. At marami natutuwa at sana magsimula ng yun nga hinihingi na transparency kasi marami ng unfinished issues dyan sa Senado like yung impeachment kay VP Sara na hindi nila ginalaw forthwith. At ayan, para naman sa headline natin ngayong araw, Lacson vows no-nonsense probe on ghost flood projects, assures no clash with Palace. Lacson nilinaw na hindi magbabangga ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon sa planong Independent Commission ng Malacanang ukol sa anomalyang flood control projects. Iginiit ni Lacson na aid of legislation and Senate inquiry habang nakatuon naman sa prosecution ang komisyon ng palasyo. Tiniyak niya rin ang receipt-based na paglapit kung saan susuriin ang mga ledger, voucher at mga ebidensyang kaugnay ng mga alegasyon laban sa mga opisyal ng DPWH at mga mambabatas. Yan ako, naniniwala ko yan kay Senator Ping Lacson kasi sa track record ni Senator Ping Lacson talagang alam natin na kung mag-imbestiga siya, no nonsense talaga eh. Kita-kita naman din natin yung Senate Blue Ribbon hearing na ginawa nung last week at kahapon sa pamumuno ni dating Blue Ribbon Chairman Senator Rodante Marcoleta na may iiwasan di ba? Na nakapagtataka na despite the admission of the Discayas na they started their flood control projects with the DPWH in 2016, kahapon ginigit na 2022 nagsimula yung kanilang anomalous transactions with the DPWH. Marami pang mga detalye doon na pilit iwasan na mabanggit yung former administration. At i-expect natin sa pag-upo ni Senator Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay mas magiging transparent yung investigasyon at walang iiwasan at walang poprotektahang pangalan. At tulad ngayon kahapon, di ba? Ang binanggit lang ng mga pangalan ng mga Senate, mga kongresista. Samantalang ay lumalabas niya sa investigasyon ng Kongreso sa testimonya ni Bryce Hernandez merong mga senador at nagbanggit siya ng dalawang pangalan, si Senator Jigo Estrada at saka si Senator Villanueva. At ang hiling niya lang minabuo ko ibalik sa Senado. Dito lang po ako sa Kongreso. At ayan ang ating barangay roundup. Yan ang kalipunan ng mga balita sa loob ng isang linggo.